Ako si Rene Julian, isa po ako sa Brave 18. Na ngayon po ay Brave 14 na lang po. Kinalulungkot ko po namin na may bumaliktad o nag-recant na apat. By the way, good luck po sa inyo. So mukhang malaking plano. Okay. So yun, Tingnan nyo ha, na-mention si Kong Paras, na-mention si Congressman Liviste. Talaga ba? Coincident talaga? Mga Duterte-aligned Duterte-aligned personalities? Yan nga nakakatawa eh. Itong administrasyon na ito, kalaban ang mga Duterte. Nung inintrap na nila, may na-mention raw itong mga babae at mga bugaw na ito. Ha? Coincident? Paras at si Libiste, mga Duterte-aligned? Yung mga kritiko pa ng gobyerno? Magandang umaga po sa ating lahat at pag-usapan natin itong nagpalabas ng video itong isang Brave 14 kasi Brave 14 na lang sila. Yung apat sa kanila bumaliktad na. So yan po ang ating ipapakita na video na isa sa mga Brave 14 ay nagpalabas po ng video, mensahe patungkol po sa kanyang mga kasamahan no na bumaliktad. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan, i-play natin yan at magre-react tayo. At sa pangalawang video na ating gawa ng reaksyon ay itong isang interview ni Matibag, okay? NBI Director Matibag na in-interview siya ni Pinky Webb sa Bilyonaryo News. At atin pong pakinggan ang kanyang side of the story patungkol po dito sa issue na ito raw si dating Congressman Paras at itong si Congressman Liviste na may kinaugnayan po sa pag-frame up raw dito kay Ralph Recto. Okay? So yun po ang ating re-reactionan ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, paki-like at saka paki-share itong video natin ha para kakalat ito sa taong bayan. At importante yan no? Kasi kapag na-share ninyo yung video natin, ma-update yung ating mga kababayan na hindi pa nila alam kung ano yung mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa Pilipinas. No? Importante, mas spread natin yung katotohanan. Okay? At mapakinggan rin nila yung ating own opinion. Okay? At higit sa lahat guys, ay, sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel na laging nanonood dito, no? Mag-subscribe na po kayo kasi kapag nakasubscribe kayo ay updated kayo lagi sa ating mga trending na mga balita. Okay? Kaya subscribe na po kayo. Okay? Pero bago natin i-play yung ating video, ay magpapasalamat muna ako sa mga audience dito sa Donmar TV na laging nanonood. Okay? Itong si Needs Leads. Ayan, lagi itong nanonood. Magandang umaga po, Sir Donmar TV. Replay na lang po ako. God bless po. Ayan, maraming salamat po. Needs Leads. Ayan, araw-araw ka, napapansin ko araw-araw kang nanonood dito. Ria Mar Ignacio. Ayan, lagi rin itong nanonood. Hello, Donmar. Reply na lang, beach time. Ayan. Beach time o bedtime? Ayan, ingat-ingat po kayo dyan, Ma'am Ria Mar. Ha? Relax lang po kayo dyan while you are watching. LV Bilaro. Ayan, good evening, Mr. Donmar. Watching from Switzerland. Ayan, maraming salamat sa iyo. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Switzerland. Ma'am LV, hello po. Ayan. Joel Barcemo, totoo yan bro. Ayan. Maraming salamat Sir Joel. Ayan. Benjamin Layan, Sir Donmar TV, ang mga Duterte kasi may isang salita. Kaming mga Dabawenyo, Duterte pa rin hanggang sa mga kaapuhan namin. Ayan, maraming salamat sa iyo Sir Benjamin.
at sa mga kababayan natin dyan sa Davao City. No, hangang-hanga po kami sa mayor ninyo na si Tatay Digong at si VP Sara. Ayan. Ma'am, Sir Benjamin, thank you po sa iyong panunood dito sa Donmar TV. Lala Perez Channel, good evening Donmar. Sir, yan si Sandro Marcos, like father, like son. Hehehe. Pati si Auntie Claire, hawang-hawa na. Van sila sa kasinungalingan, natawa-tawa daw. Wala na yan eh. Mga ano yan, sira na yung mga pang-iisip nila kasi sobra silang insecure sa mga Duterte. Lala Perez, good evening sa iyo. Maraming salamat, okay? But it's still morning today, no? Sa mga kababayan natin diyan na nagkakape, nagtatrabaho while listening to this channel, shout out po sa inyong lahat diyan, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Na ginagamit po ni VP Sara na tumbler. Yan, yung dala-dala yan ni VP Sara araw-araw. Yan yung link ha kung gusto nyong bumili diyan. Dahil nakita ko na ganyan yung tumbler ni VP Sara, bumili na rin ako. Ayan, pareha kami ni VP Sara. Sa gustong bumili ha, lagyan mo ng malamig na tubig, 24 hours na yan na malamig. Lagyan nyo ng mainit na kape, 24 hours na yan na mainit ang kape ninyo. Maganda po ito sa picnic, naglalaro kayo ng basketball, nagja-jogging kayo, i-store nyo lang ito sa sasakyan ninyo, o naglalaro kayo ng pickleball, lahat ng sport, no? Ayan, malamig na tubig, 24 hours na yan. Yan, maganda ito. Okay, so, punta na tayo sa first video natin. Ito ngang Brave 14. Okay, nagsalita na po itong Brave 14. Kasi, sino ba namang hindi tayo nag-expect, no, na yung Brave 18, 4 sa kanila bumaliktad. So ngayon, pakinggan natin ang isang Brave 14 na nagsasalita patungkol po dito at tayo po'y magre-react sa kanyang sasabihin. Okay? Play! Ako si Rene Julian. Isa po ako sa Brave 18. Na ngayon po ay Brave 14 na lang po. Kinalulungkot ko po namin na may bumaliktad o nag-recant na 4. Sana hindi kayo bubuliin ng inyong mga kapitbahay at kamag-anak. Lalong-lalo na yung mga anak ninyo. At alam naman natin na totoo ang mga siniwalat natin. Pero ano ang ginawa ninyo? Bumaliktad kayo nang dahil sa malaking halaga na offer sa inyo. 25 million bawat isa. At hindi lang naman kayo ang naoperan. Ako at sa ating mga kasamahan naoperan din. Pero hindi kami nasisilaw. Mayroon akong paninindigan at para sa bayan. Kayong 4, wala kayong paninindigan. Wala kayong bayag. Para nyo nang bininta ang pag-asa ng taong bayan. Sana na malulutas na at matutuldukan ang korupsyon sa flood control scandal sa ating bansang Pilipinas. Pero anong ginawa ninyo? Nag-recant kayo. Bininta nyo ang inyong pansariling interes. So wala kaming magagawa dyan kasi choice nyo yan. Sana masaya kayo sa
ginawa ninyo na pagririkan o pagtataksil sa inyong mga kasamaan. Samantalang gumawa tayo ng kanya-kanya nating salaysay na pawang katotohanan lamang. Wala hong sapilitan. Nakapunta na nga tayo sa Senado eh. Di ba? Doon, nagsabi na tayo ng totoo nun. Pero nagawa nyo pa rin nag-recant dahil sa malaking halaga na pera na inoffer sa inyo. So, by the way, good luck po sa inyo. Alam nyo po, sa totoo lang po, proud ako sa Marines, lalong-lalo na at nakasali po ako dito sa aming grupo. Sa totoo lang po, hindi po ako Marines, Army po ako. Katunayan po, nagpagawa kami ng uniform namin nang akala namin ay sulit na kami. Yung pala, may balimbing din pala. At bumaliktad ng dahil lang sa malaking pera na tinapal sa kanila. Ngayon, nagpa-presscon kayo. May face mask na kayo, may sunglass, may sombrero. Samantalang lumalabas naman tayo. Wala tayong face mask. Walang sunglass. So, nahihiya kayo sa sarili ninyo. Correct. Dahil alam nyong mali ang sinabi nyong pagre-recant. Ang point niya dito is nung time na lumabas sila sa media na sila yung nagdi-deliver ng maleta ni Zaldico, hindi sila nagfi-face mask. Naalala pa nga natin, in-interview sila ng mga banateros. Lahat sila hindi naka-face mask, kitang-kita ang mga pagmumukha ng mga Brave 18 at that time. Bakit ngayon, yung nagre-recant na kayo, tinatakpan na ninyo ang inyong mga mukha? Ibig sabihin, noong panahon na isiniwalat ninyo ang kabalastugan ni Zaldico, totoo yon. Kasi hindi kayo nahihiya sa mga pagmumukha ninyo eh. Ngayon, na bumaliktad kayo, na merong nag-offer sa inyo ng malaking pera para bumaliktad, ngayon, it's very obvious na guilty kayo kasi nakatakip na yung mga mukha ninyo. Diba? Ganun lang yun eh. Akala ninyo, maloloko ninyo ang taong bayan? Hindi. Alam ng taong bayan na naging bayaran kayo. Pinili nyo ang mali na landas. Alam namin na napilitan lang kayo dahil lang sa Pera. pansariling interes sa pera. So, good luck po sa inyo. Ayan. So, yun yung kabuuhang sinabi ng isang Brave 18. Ako, kung tatanungin nyo ako, Don Mar, saan ngayon na bumaliktad yung apat, saan ako naniniwala ngayon? Ako, I will still believe dito sa Brave 14. Okay? Kasi po, yung apat, meron talaga yan. Meron talaga yung, yung natitempt, okay? Na demonyo sa pera. Meron talaga yan. Tao rin naman yan eh. 'Di ba? Yung apat na bumaliktad, alam ko yan. Siguro, merong mga pinagdadaanan rin ito. May mga problema rin sa buhay na mas pinili nila na sige, tatanggapin na lang natin itong pera na ito. Kasi kung kukontrahin ko itong administrasyon, makukulong pa kami. Madidihado pa yung pamilya ko. May mga pangangailangan pa ako.
'Di ba? Merong ganyan mga iniisip nila. Merong mga tao na hindi nila tanggap ang kanilang anong tawag diyan? Oh, kasi katapangan 'yan eh. Merong iba diyan na yung katapangan hindi na nila natiis. Biglang nabali yung buntot nila. Ako naunawaan ko yung 4. Pero maling-mali 'yon. Okay? Maling-mali 'yon. Yung 4, nung pagbaliktad ng 4, anong nangyari? Si Trillanes binawi kagad yung kaso sa 4, di ba? Ganun lang yun. Ang tanong, sino ang bumayad? Ang ipinalabas ni Rimulya, ang duda ni Rimulya, ang pinagbibintangan niya, si Martin Romualdez ang may pakana niyan. Yan ang sabi ni Rimulya. Ako, I don't buy those narratives of Rimulya. Ako this is my own opinion. Hindi ako naniniwala sa statement ni Rimulya na si Martin Romualdez ang nagbayad sa 4. Ako mas maniniwala pa ako na may kinaugnayan sa Administrasyong Marcos ang nagbaya dito sa 4 na bumaliktad. Mas maniniwala pa ako Hindi ko sinabing mismo ang mga taga-ombudsman ang nagbayad sa kanila Hindi ko sinabing si BBM ang nagbayad sa kanila, basta taga-administrasyon. Yan lang ang aking duda. Duda ko Kasi yung analysis ko, hindi basta-basta na gano'n na lang na nakano tayo. From time to time, iniisip natin wini-weigh things natin. Sa ngayon hindi ako naniniwala na si Martin Romualdez. I might be wrong, I might be correct, no? Kasi ito lang 'yon. Alam ko na ang Administrasyong Marcos and specifically itong si BBM at itong si Martin Romualdez ngayon, hindi na po maganda ang kanilang relasyon. Nagtuturuan na po silang dalawa. Ikaw ang nagkorap, ikaw ang nagnakaw. Well, kung ako ang tatanungin nyo, wala akong ibang ituturo. Silang dalawa ang mga magnanakaw. That's my own analysis Silang dalawa. Ngayon, nagtuturuan sila. Gusto ng kabila, ikaw ang ididiin sa may kasalanan. Ito namang isa, dating speaker, ikaw ang may kasalanan. So, nagtuturuan sila ngayon. Sino si Rimulya? Si Rimulya is tauhan ng administrasyon. Siyempre, kakampi ito ni BBM. Sinong ididiin ni Rimulya? Siyempre, si Romualdez. Ganun lang yung kasimple. Pero pwede tayong magkamali doon. Analysis lang natin yun, so, kayo, mga audience ko dito sa Donmar TV, you have your own opinion. Ano kayo? Ilatag nyo sa comment section. Okay, dito naman tayo sa issue patungkol dito kay si Paras raw at itong si Libiste. Piniframe up raw itong si Recto. Noong isang araw, pinanood natin yung attorney na si Mark, ni attorney ni Paras, yung side nila. Okay? Yung side ni Paras. Ngayon naman, pakikinggan naman natin yung side ni Matibag na ang akusasyon nila dito. Okay? Panoorin po natin at magre-react tayo dito. Kung maniniwala ba tayo dito kay Matibag. Play! Good to have you again. It's been a while. Yeah, And good. thank you for your time, sir. Good to be back. Good evening, Ma'am Pinky, and good evening to all your televiewers. Sir, you're so busy. I mean, you've been on the news for so many weeks, even doon sa impeachment trial. But let's start with the latest one. Ito pong honey trap plot. Just for better understanding, in a siguro brief kwento, sir, how did you find out, discover na merong ganitong plot? Well, it's supposed to be an ordinary entrapment of human trafficking. Ito kasing si alias Ken, let's use that alias. It was
being used by the media, no? So alias Ken, nasa radar na siya ng NBI NCR namin. So there's an entrapment, ikinasa yung entrapment and rescue operation. So nagdala na siya ng 5 babae tapos sa isang exclusive na hotel sa Manila. So nung nabigay na yung mark money for the entrapment, hinuli na siya, dinala siya sa NBI NCR na office. Nung inimbestiga na siya, pinoprocess siya together with the DSWD because lahat ng human trafficking na rescue namin dapat may DSWD. Hintayin natin bakit nadamay si dating Kong Paras at si Congressman De Viste dito, okay? Kasi una, ordinaryo rang entrapment operation ng isang bugaw. Sa haba nung pag-uusap, and this keep on denying PR lang to, that's the term na ginagamit, PR lang, walang prostitution. So hindi, tinanggap mo yung pera. And meron kami mga ebidensya ng human trafficking because lahat ng operations namin, Ma'am Pinky, yung mga agents namin are wearing body-worn cameras. So recorded lahat yung pag-uusap. So sabi, tinanggap mo na yung pera. So nung naipit na siya, suddenly, yung isang babae at saka siya, biglang ang salita na is, baka may kinalaman to dun sa balak namin kay Senator Ralph Recto. Senator pa yung tawag na kay Ralph Recto. So parang na-alarm na yung mga investigator namin and they called me up. Doon na sabi ko, imbestigahan nyo, mukhang may mas malaki. Ang tanong, naniniwala ba kayo sa narrative ngayon ni Matibag? Di ba? Yan ang tanong. Kasi, kung pagbabasihan mo ang sinabi niya, hearsay pa rin eh. Okay? Narinig niya raw sa mga babae na Senator Ralph Recto. Ganon. Narinig lang niya. Don't tell me, yun ang pagbabasihan mo na si Paras at si Leviste, yun na yun. Yun lang ang pagbabasihan nyo na piniprame up na. Di naman siguro. Sige. Given. Sige, pakinggan pa natin. Alim dyan. And doon na ikunento yung plano na sinasabi na merong plano na gawa ng character assassination. That's the term na ginamit nila mismo na ang gagawa ng trump up na kaso si S. Recto. Kasi ako duda ko itong mga camera na ito na itong video na ito na pinakita, pwede namang scripted yan eh. Na kunwari i-entrap namin kayo Kunwari, nandito kayo sa loob tapos papasukan. Pwede. 'Di ba? Kasi kung pagbabasihan mo ang sinabi ni Matibag, hearsay pa rin eh. Sinabihan lang siya. Saka tayo maniniwala na itong si Leviste at si Kong Paras, dating Kong Paras, saka tayo maniniwala na talagang piniprame up nila si Recto kung meron talaga text messages. Ang delikado pa nga dyan kasi ang dami ng AI ngayon eh. Kung merong video, ito mas maniniwala ako, kung merong video ni Leviste at ni Kong Paras, kasama itong mga bugaw at mga babae na ito, mas maniniwala pa ako dyan. Kung kayo-kayo lang ang gumagawa na, kunwari, i-entrap namin kayo, papasukin namin kayo kasi may ganito. Kunwari ba? Tapos narinig lang nila sa mga babae at sa mga bugaw, itong mga pangalan ni Ralph Recto na ipiprame up raw ni Leviste at ni Paras. Delikado yan. Yung sabi-sabi lang, wala kayong ebidensya na nagpapatunay na nagko-connect ito sa kay Kong Paras at ni Leviste. Malabo. May affidavit itong mga babae na gagamitin at ipapile yung kaso dapat ng August 3 or 4, then press conference para masaktan si E.S. Recto. But to have to make it clear na 5 yung nakuhang babae, yung isa ron sa 5 sa na-rescue, dun sa entrapment, siya yung isa kasama dun sa plano. Plus alias Ken. So ito si alias Jen tsaka si alias Ken. So, among the 5 women that was caught in that entrapment,
of a supposed human trafficking, yung isa po sa kanila na babae ay kasama doon sa plano with alias Ken. Yes. Okay, so Siya si alias Jen. si alias Jen. Yun Siya po naman si yung ginamit. Okay, siya po si Jen. Ano pong sinabi pa nila? Was it just a character assassination against Senator, ang tawag po nila, Ralph Recto? Did they name other people? Because there are other individuals who have been named. So, as we speak. May mga lumabas na because doon access namin yung kanyang gadget. Na-mention namin that there are personalities na nandoon din. Siyempre, hindi naman natin sinasabi na yung personalities na yun are involved. But also, yung involvement ng mga personalities like Congressman Jing Paras was already mentioned and Congressman Leandro Libiste plus a high-profile law office. So mukhang malaking plano. Okay. So yun, Tingnan nyo ha, na-mention si Kong Paras, na-mention si Congressman Libiste. Talaga ba? Coincident talaga? Mga Duterte-aligned Duterte-aligned personalities? Yan nga nakakatawa eh. Itong administrasyon na ito, kalaban ang mga Duterte. Nung inintrap na nila, may na-mention raw itong mga babae at mga bugaw na ito. Ha? Coincident? Paras at si Libiste, mga Duterte-aligned? Yung mga kritiko pa ng gobyerno? Yan nga ang nakakatawa, di ba? Si Libiste pa talaga at si Paras, mga kritiko ng gobyerno. So, kahina-hinala po. Di ba? Sinong maniniwala sa script ninyo? Na itong dalawa, si Paras at si Libiste, isa ito sa mga matinding kritiko ng gobyerno ni Marcos, Administrasyong Marcos. At ang piniprame up, kaalyado ni BBM, si Recto. Coincidence? Wow, coincidence. ang sinasabi namin, the possibility. Okay. Puntahan po natin si ex-Congressman Paras at si Congressman Leandro Leviste, sir. Explain to us paano sila napasok sa usapan. Well, nung kwento na, there were 3 meetings. Ang kwento nito ni alias Ken, May 26, nag-text sa kanya si former Congressman Jing Paras para mag-meeting sila na merong ipapatrabaho. So natuloy yung meeting, 3 meetings yan. July 11, July 15, and July 26. July 11 11th, yeah. and, sorry sir, July 15 and July 26. So yung July, ang recollection dun sa meeting na yon, may kasama na ng lawyers. So nag-meet na una, tapos pinadala yung mga babae nung 15 na to. Ito na yung 15. Yung 11 kasi hindi namin na-document yan masyado, no? When I say na-document, I will tell you now, meron kaming copy ng CCTVs. Okay? ito nung July 11. Ikaw unang Eh, nakarinig. syempre, may copy kayo. Kasi kung scripted, maghahanda talaga kayo. Di ba? Matibag. Huwag nyo namang masyadong galingan. Kasi na-obvious konti eh. Opo, okay. So meron kami nung CCTVs dyan. Yung 11 wala. Because yung saving time ng mga CCTV is only for 2 weeks. So nung pinuntahan namin to get the copy ng CCTVs, 15 and 26 yung nakuha namin. So dalawang araw. So nung 15, kitang-kita, Congressman Jing Paras, yung 4 na babae, yung si alias Ken, and lawyers nandoon. Dala yung affidavit, yun yung kwento sa amin, at yun yung sabing, ando doon, kung ano-anong allegation, nagda-drugs, tapos kung ano-anong sexual na favors ang ginagawa, maraming kwento. Yung pera, hinahagis, mga ganyan na storya. Detailed yung storya. Pero gawa na talaga sa affidavit. Meron na silang nire-ready. Kasama yung lawyers. Una, tinuturuan sila. Tinuturuan sila kung anong mga sasabihin. Pinapakwentong ganyan. So, July 15 yan. Noong July 26, pagbalik nila, ang kwento sa amin ni alias Jen, natakot na siya, hindi na susumama. So, tama. Nung nakita namin yung CCTV noong July 26, Wala na si Alice Jen. iba na yung tinuturuan na kasama. I But see. it's still Jing Paras and the lawyers who belongs to one prominent law office in Ortigas. Sir, it's coming out. It's saying Rondain law firm. Well, we've sent the subpoena
And the subpoena was sent to their office. The Rondain law firm. Yes. So it's going to be Attorney Roy Rondain and three others. And the partner. And- two more associates. Meron pa pong lumalabas na isa pong pangalan, the female lawyer that is an associate in the Rondain law firm who is representing Congressman Leandro Leviste. She was not in the meetings ng 15 and 26, but she is the one na sumulat sa NBI representing Congressman Leviste. Siya yung tumatayo na lawyer. Okay, but she is an associate of She the is Rondain when we law check, firm. she is a member of the law office. Ang bukod dun sa website na nakita namin, nung isinerve namin yung subpoena and the letter, answer to the letter of Attorney Fajardo, dun sa office niya pinadala. Same the office. In What does Ortigas. that tell you? Well, there's a conspiracy. Merong isang malaking plano na sirain talaga yung personalidad. And we have to look ng mas malalim dahil alam natin, tingnan natin sino yung mga nire-represent nito, anong mga connections. Okay. So far, I mean, factually, Attorney Rui Rondain is representing ex-Congressman Zaldico. That's on record. I think Opo. nakikita naman natin sa news yan. So, ano ho kaya ang kanyang connection dito sa issue na to aside from, was he part of the CCTV video? Ando dun siya, Si Attorney Rondain? Yes, andun He was siya. there. And three others, the three others. except the female lawyer. The female lawyer was not there. Okay. And what is the connection that you see from his law firm to this honey trap plot? Alleged. Sila yung tumatayong lawyer. Sila Yeah. yung tatayong lawyer sa paghahanda ng Okay. peke na affidavit, pagbibideo sa kanila, pag-prepare ng mga testimonya. I don't know what will be the participation pag ipinail na nila sa piskalya. Sir, pagka ganun po, yung affidavit was not signed. Wala pa. Walang pirma. And how many affidavits were there? Well, they're preparing for kasi 4 na babae yung kausap nila dahil 5 million nga, 1 million para kay alias Ken, yung 4 million doon sa 4 na babae magte-testify. Tomorrow po, supposed to be, ay sinabi na si ex-Congressman Jing Paras and Congressman Leandro Leviste. Yes. This was already moved dahil it was supposed to be last week. Humingi sila ng pagkakataon na kung pwedeng i-move dahil they want copies of the affidavits or the complaint. Is this, I know in a recent interview you said that they will not get a copy. Humarap muna kayo at doon natin pag-usapan. What is the plan tomorrow, sir? Ganito po yun, nung Thursday dapat sila mag-appear, hindi sila nag-appear, sumulat sila saying their rights. Pero alam po ninyo, meron na pong decided case yan, tsaka meron din po kaming Memorandum Circular 48 ng DOJ at yung executive order po dun sa na prohibiting pag-itsan the law enforcement investigation, hindi po namin pwedeng ibigay yung Is mga that kopya so? na yan. But during the inquest na, yung sa fiscal na po, yung Actually, Matibag, dyan kayo sablay eh. Yan nga ang sabi ni Attorney Mark Jan Tolentino, no? Paano nila madidepensahan ang kanilang sarili na hindi nga nila alam kung ano yung mga akusasyon kasi hindi ayaw niyong ibigay yung mga affidavit eh. 'Di ba unfair? Kanya na ba talaga ang batas natin ngayon sa Administrasyong Marcos? Kayo, may akusasyon kayo dito kay Paras at Leviste. Ngayon, nahihingiin natin yung ano yung reklamo ninyo ayaw nyo namang ibigay. Bakit? Para hindi sila makapaghanda? Di ko lang alam ha sa side on the justice system natin kung tama ba itong ginagawa nila. O natatakot silang ibigay itong mga affidavit na ito kasi baka matuklasan sila na meron pong mga inconsistencies or mabubuking sila na lahat ng ito ay tinatawag nating scripted. Bakit? Or baka hindi pa muna ninyo ibigay itong affidavit na ito sa mga inireklamo ninyo kasi siguro hindi pa tapos yung script ninyo. Ganun ba? Ay, nako. pwede na yung sagutan na because there will be a complaint affidavit. That's the time that they can answer. Paano ho nila sasagutin ang isang bagay na hindi po nila alam? Correct. Officially. Di ba? Tama si Pinky Web. Paano nila sasagutin ang mga akusasyon na hindi nila alam? Ano ba akusasyon ninyo?
Sinasabi ng Attorney Mark Inquiry Tolentino. po yan eh. We will ask them, can you categorically deny na kinausap mo si alias Ken? Can you categorically deny na nag-usap kayo ni Congressman Libiste, kayong dalawa ni Congressman Paras? Ang tatanungin namin sa mga lawyer, give them the preview now. Nandoon ba kayo sa pulong na yon? At bakit kayo nandoon? Anong pinag-usapan ninyo? Para pong ano yan, may reklamo sa polisiya, sa polis, tatawagin yung suspect, question and answer. Hindi naman po pwede na inireklamo yung isang tao, may pinatay po, nireklamo, at nandoon na yung complaint, sinabi kung paano pinatay, we cannot give that testimony because you can create your story already, your defense. Your defense. Di po ba? So factual pa lang po to, wala pa tayong pinag-uusapang batas na binayolate. So ako lang few questions lang, again, kay former Congressman Paras. Congressman Paras, do you categorically deny na nakausap mo si alias Ken nung araw na ito? At ito ba yung pinag-usapan ninyo? Kasi sabi, gagawa ng pelikula eh. Napanood ko yan eh. So, ano yung pinag-usapan nyo nung araw na yon? Bakit kausap nyo itong mga babae na ito? Kasi coincidence po masyado, marami po, Ma'am Pinky. Bakit po lumabas kagad yung Rockwell? Nung iniimbestigahan po namin yung si alias Jen, nung nagsalita, yun din yung sinabi niya. Eh, hindi pa po nagagawang public yung statement. So there are statements na what I'm telling you now is alam na ng publiko because nagkaroon sila ng interview with several media personalities na exclusive. Alam ko halos lahat na ng personalities na interview with the consent of the lawyer. And the lawyer of alias Ken nag-appear na rin publicly at marami na pong sinabi din. Ang sabi po ni Attorney Mark Tolentino when I interviewed him last week, baliktad po ang storya. A couple of bullet points he said, sir, it's not a honey trap plot because kapag trap, future daw. Ang sinasabi niya, nangyari ito 2022 to 2025. Yun po ang kanyang sinasabi. And he said that it was this alias Ken na lumapit kay ex-Congressman Jing Paras to ask him to finance a movie, to which the ex-congressman said no. And then, alias Ken said, okay, he offered the testimony that para sa halagang 6 million pesos, gagawa kami ng affidavit kung ano nangyari noong 2022 to 2025 and name these particular personalities. What do you say to that, sir? Well, siguro doon sa puntong honey trap, doon nagkaroon ng confusion talaga. Kasi ang paniwala ng iba sa storya, yung 5 babaeng nahuli namin na-rescue namin for human trafficking and alias Ken, yung 5 na yon ay isasalang kay ipapain, kay E.S. Recto. Hindi po ganon. Sabi ko nga, yung pong human trafficking case is daw ongoing. In fact, hanggang ngayon, nakakulong po, nakadetain sa amin si alias Ken. Ang nangyari po dito is purely an accident na lumabas yung storya. Yeah. At hindi honey trap, kundi gagawan ng trump-up cases, gagawa ng mga kaso because of the encouragement of former Congressman Jing Paras. So, ngayon, ang nangyayari po is the word of, yung salita ni former Congressman at salita nitong si Alias Ken, exactly. That's where I wanted to go, sir. Pero may corroboration yung pong kay alias Ken eh. May isa ring testigo, si alias Jen. At hindi lang po yun. Meron pa po kaming ibang mga video. Hindi lang po video, witnesses. There are other witnesses, There are other sir. witnesses, which I will not name names muna po ngayon. I Nung respect tinanong po that, ako, sir. Ma'am Pinky, sabi sa akin ng isang reporter, gaano po ba kalakas yung ebidensya nyo? Eh, sabi ko, kasi lakas ni Superman yung ebidensya. And that is very factual. In fact, may isang nag-interview po sa akin nung Sabado na sabi niya, 25 years na ako sa investigative journalism. The tone ng salita mo, you're very confident. And tama po because I've seen the pieces of evidence, I've seen the documents, I've seen the CCTV, pati po records ng mga iba pang gamit na nandoon at mga testimonya po ng mga iba pang tao. I'm trying to, piece everything, sir, because there are obviously two sides to this. That's why I wanted to start with the presumption kanina na ano ba yung inyong natalisod, hindi ho ba? Kaya kinuwento po natin yan para everything is clear. Pero pagkausapan mo po yung, hindi kayo, nung nakausap po yung kabilang side, si Attorney Mark, if I try to imagine it, that there's a CCTV and there are text messages, it can still relate to o pwede pa rin patotohanan yung kanyang sinasabi. Kumbaga, ang sinasabi niya, kasi nga inoffer ni alias Ken eh. So, gagawa sila ng mga affidavit. Hence, sir, possibly those CCTV footage in the restaurant. You know what I mean, sir? Yes. That's one. And then the text message is supposed to be,
Sinasabi ni Attorney Mark, siya pa nga daw ang, nangungulit pa daw si alias Ken. Kailan ba tayo magmi-meeting? May mga ganon. Pero, Go ahead, sir. I have one point doon sa sinabi niyo lahat po, Ma'am Pinky. Assuming, for the sake of argument, na itong si alias Ken na nagsabi ng ganon, pumayag siya eh. Sumama siya eh. Nag-offer sila na ng payment eh. Sinabi nila kung sino magpipinance. Hindi ba guilty pa rin po? I don't think that is a valid defense. Maaring bumaba lang yung participation, pero guilty pa rin. Nagplano pa rin sila. It doesn't That is erase assuming that is alias Ken ang nagsabi, which is highly doubtful. Bakit po? Na-establish na natin yung personality ni alias Ken, yun yung parang bread and butter niya eh. So it defies logic na kung sasabihin niya na gano'n, mawawala lahat yung hanap buhay Wala niya. siyang trabaho. Wala na siyang trabaho. Tapos may kakalabanin pa siyang May matataas kalaban na pa siyang opisyal. matataas na opisyal. It could be the other way around. Kung kakilala niya si Yes, di sabihin na lang niya, yes, meron akong ganitong istorya. O lalabas ko to. Hindi ba mas logical yun? Ba't gagawa ko pa ng istorya? Hindi po ba? We'll be taking a very short break. We'll continue our discussion. Yan po ha, yan yung buod ng side ng dito sa NBI director na ito. Narinig rin natin yung kay Attorney Mark sa side ni Paras. So kayo nang humusga, taong bayan, okay? Basta ako, kilala naman natin si Matibag. Di ba? Kung ano yung nangyari noon yung sa Senate, sa Senado, di ba? Yung si Senator Alan Peter Cayetano pa yung Senate President, remember? So, it's up to you. Kung maniniwala ba kayo sa narrative ng NBI, narrative ng ano, depende. May kanya-kanya po tayong opinion. Ako may opinion ako. Basta sinabi ko na yung opinion ko, okay? Guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa inyong opinion at isulat nyo yan sa comment section para mabasa ng iba at mabasa natin. Okay? Paki-like, paki-share. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa Donmar TV. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.